is my lunch. Ayan. Nagluto yung kasama ko dito sa bahay. So, si kabayan na natutong maging matatag, natutong maging masaya sa simple, at higit sa lahat natutong mahalin ang sarili kahit walang ibang nakakakita. Halika't samahang muli ang kwento ni kabayan kasama ang mabalahibo at 4 na paa. Good morning 2026. Ayan, sa umaga magkape tayo. At tapos may peanut butter dyan. At tapos yung may tinapay dyan. Yan ang ating breakfast ngayon. And may pusa dyan sa may bintana. Ang sarap nitong peanut butter. Hindi kagaya nung nabili ko dun sa isang shop. Ito ang sarap. Solid. At habang binibigyan ko naman ng vitamins ang aking mga batuta. Ayan. Ayan yung isa. Na. Dahil nga kung saan saan yung cord ko nakalagay. Ayan. So may nabili akong ganito. Ang cute niya lang, kaya binili ko. Parang cord organizer siya. Or, yeah, cable winder. Mga ganyan. So, ilalagay ko dyan. Idikit ko siya sa wall. Tingnan natin kung maganda to. Ito sa likod. Ayan. So, tatanggalin lang natin. Na-deform lang yan. Tingnan natin kung gaano to ka hard yung dikit niya dito sa... Dikit ko siya doon. Hay! Ay, di na matanggal. Lah, ang dikit niya na. Tapos, ilalagay ko to. So, para, ganyan siya. Kasi nga, pang-cord lang yung mga desktop, yung mga, pangalan nito. Basta yung mga charger. Yan, pwede nating ilagay. Bali, 3 to. Ayan. So, yan. Ayan. Ito. Bali 3 yung line niya na pwedeng ano. Ito pa, may isa pa dito. 2 lang ba to? Ay, 3. Yan, 3. So, ayan. Ayan nga. Ayan yung aking cord na ganito. Kung gusto mong sa maliit na space lang, ayan. At 3 lang yung cord na ginagamit mo. Yan, pwede naman siyang gamitin. So, ayan, para hindi naman ko saan-saan ayan, yung wire. So, ayan, para organize na yung mga cord nyo. Ayan. So, bili na kayo nito. Napaka-cute at napakamura pa. Space saver pa siya. Tikman natin to. Kasi, first time kong kakain ng niluto ng kasama ko dito sa bahay. Ano siya, parang buto-buto. Buto-buto ng, ano ba ito? Gold. Okay mo siya. Maamoy lang gawa ng spices nila, pero masarap siya. Masarap naman. Ano mo mga buto-buto? Medyo ano lang ako ngayon. Konting kain lang 2026. Kailangan bawas ng ayun o. Yung mga buto-buto. Tapos meron din siyang parang taba sa ilalim. Anyways. Minsan marami nagsasabi na solo living ka ay malungkot ang iyong buhay. Well, depende na yan sa iyo kung ano at paano mo i-handle ang ganitong buhay. Minsan sapat na yung maliit na space, kaunting katahimikan, at sa mga pusang kasama mo na magmamahal sa iyo ng walang kondisyon. O mag-isa ka kabayan, pero hindi ito ang dahilan para malungkot ka sa buhay. Tingnan mo ang pusang ito, nakala mo naglalaro, nag-hide and seek. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay ng isang abroad. Gigising ka, papasok sa trabaho, uuwi, at paulit-ulit lang. At alam mo, sa bawat gabi na tahimik habang katabi ko ang mga pusa ko, mapapangiti ako kasi minsan, ang pagiging mag-isa,
hindi pala kalungkutan. Minsan, ito yung simula ng totoong buhay. Hindi man sila nagsasalita, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Kahit minsan, ang kailangan mo lang isang tahimik na lugar at pusang magpapaalala na may uuwian ka pa rin. Oo, minsan may lungkot pero hindi ibig sabihin nun hindi ka na masaya. Kasi natuto kang maging buo kahit ikaw lang. Sa solo living, hindi mo kailangan ng maraming tao. Para maging masaya, minsan sapat ka na. Pero alam mo kung ano ang mas masakit? Yung nasanay ka na hindi na kailangan ng kahit sino. Kaya kahit tahimik, kahit walang kasama, natututo kang maging okay. Hindi dahil masaya lahat, hindi dahil wala ka ng choice, kundi maging matatag. Kaya kung balak mo mag-abroad ng solo o ikaw lang, to about freedom. Hindi lang to tungkol sa aesthetic na apartment at tahimik na buhay. Kasi darating yung araw na mapapalayo ka sa lahat ng kilala mo. Pamilya, kaibigang, comfort zone. At sa unang gabi mo marirealize mo, iba pala yung lungkot kapag wala kang matakbuhan. Ikaw lahat. Ikaw magluluto, ikaw mag-aalaga sa sarili mo, ikaw lalaban araw-araw. At wala magre-remind sa'yo na kumain ka o magpahinga ka. Pero alam mo kung ano yung kapalit? Matuto kang tumayo mag-isa. Matuto kang hindi umasa. Matuto kang maging matatag kahit wala kang kasama. At balang araw, yung dating kinakatakutan mo, magiging normal na lang. Kaya kung handa ka, hindi lang sa saya, kundi sa lungkot, ituloy mo. Kasi yung buhay na hinahanap mo, nasa labas lang ng comfort zone mo. Kabayan, handa ka na ba maging solo living? Handa mo na bang harapin at kilalanin ang iyong sarili? Kung saan masusukat kung hanggang kailan ang tatag ng iyong sarili. Maraming salamat kabayan sa panonood at pakikinig. Kitang muli tayo sa susunod na kwento. Subscribe! Bye-bye! Salamat!